Hello, everyone, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotion. We're continuing on with our Christmas devotional series entitled A Portrait of Jesus Christ o Ang Larawan ng ating Panginoong Jesus. This is now part number 6, and we have entitled this episode, The Everlasting Father. The Everlasting Father o Ang Walang Hanggang Ama. Ang ating pong talata ay nasa Isaiah chapter 9 verse 6. Babasahin ko po mula sa New International Version. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be upon his shoulders, and he will be called, number 1, Wonderful Counselor, number 2, Mighty God, number 3, Everlasting Father, and number 4, Prince of Peace. Natapos na po tayo doon sa dalawa, di ba? Yung Wonderful Counselor at saka Mighty God. Pupunta na tayo doon sa Everlasting Father. Yan po ay title ni Jesus Christ, Everlasting Father. Sa John chapter 14 verse 9, nang tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, nasa ng Ama? O pwede niyo po bang ipakita sa amin ang amang iyong sinasabi? Ang wika niya, if you have seen me, you have seen the Father also. So simple lang ang sagot niya. Kung nakita niyo ako, nakita niyo rin ang Ama. Sa John chapter 10 verse 30 naman, sabi niya, For I and the Father are one. Kami ay iisa lamang. Wika naman ni Apostol Pablo years later, ito ang sinabi niya, For in Christ dwells all the fullness of God in bodily form. Ang kabuuan ng Diyos sa langit ay ipinahiwatig na ni Jesus Christ. So, yun si Jesus Christ. He is described as the Everlasting Father. Yan ang portrait. Isa sa mga aspeto ng portrait ni Jesus Christ, siya ay Everlasting Father. Ang ibig sabihin, walang hanggan. Everlasting, walang pinanggalingan, wala ring katapusan. Yan ang karakter or nature ng ating Panginoong Jesus. At dahil dyan, He is capable of giving us everlasting love. Yung kanyang pag-ibig o pagmamahal never fails. He always loves, He always cares. Yan ang gusto niyang ipamana sa atin. Constant yung kanyang pagmamahal, di pareho ng marami sa atin. Sa Old Testament, ang wika niya sa Jeremiah 31 verse 3, I have loved you, my people, with everlasting love. With unfailing love, I have drawn you to myself. Yun ang description ng kanyang pag-ibig, everlasting. Yung kanyang pagtawag di natatapos, palaging halik kayo, pabalik sa kanya ang kanyang panawagan. Para ipakita ng everlasting love o ang everlasting love ng ating Ama sa Langit, nagbigay si Jesus ng isang kwento tungkol sa everlasting love ng isang ama. Sa Luke chapter 15, meron tayong maikling kwento. Hindi ko na po babasahin ang lahat, ikikwento ko lang sa inyo. Jesus tells a story of a father who demonstrated this very unusual kind of love for his son or one of his sons. Meron siyang 2 anak. At yung kanyang pangalawang anak, ang tutok ng kwentong ito. After being raised well, lavished with attention, and given an unlimited supply of provision, this second son of his decided to ask for his inheritance and then left with no specific destination. So sa kwentong ito, itong isang binata, naghangad na magkaroon ng kanyang sariling buhay, magkaroon ng kalayaan. Ininsulto niya ang kanyang ama. Hiningi ang kanyang mana, nagpakalayo na. At alam niyo noon at maging ngayon, yung paghihingi ng mana habang buhay pa mga magulang mo, masama yan, di ba? Yan isang malaking insulto at kawalan ng paggalang. Pero ito ang ginawa ng bata. Ininsulto at binastos ang kanyang sariling ama. Kinuha yung kanyang pera o kayamanan at umalis. And so ayun na. Alone and without guidance, he mismanaged his finances or resources. And in a very short time, he lost them all and began living a stressful and miserable life. Nagmistulang pulubi ang mama. Siyempre, dahil wala nang nagagabay sa kanya, wala nang wise counselor, yung pinag-aralan natin kahapon, ayun, naubos ang kanyang mana. Sagad, wala nang pera at naging miserable pa ang kanyang buhay. Sobrang hirap ng kanyang mga pinagdadaanan na halos kahit daw pagkain ng baboy ay parang gusto na niyang kainin. Siyempre pa, fast forward the story, one day, he came to his senses. Natauhan din, di ba? At sabi niya, buti pa sa bahay ng tatay ko.
Hindi ako magdurusa ng ganito. Alam ko na, sabi niya, babalik ako. And here's the twist. Here's where the everlasting love of the Father was shown by Jesus Christ. As his son returned home with remorse and repentance, this dad never asked for an explanation. He just welcomed him with open arms, and restored him back to his position as an heir again, followed by a big celebration, attended by his entire household. So ito ang picture ng ama. Araw-araw siya naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak na naging pariwara. Nang araw na yon, nakita niya mula sa malayo yung kanyang anak. Hindi na siya naghintay. Dali-dali niyang sinalubong yung kanyang anak, niyakap, na ang baho-baho pa. Hindi niya sinabing, maligo ka muna at yayakapin kita. Hindi, niyakap niya kahit na ang baho pa ng bata. At pagdating sa bahay, nagdiwang sila. Binalik sa kanya yung kanyang singsing, dinamitan siya ng isang bagong damit, at ibinalik sa kanya ang kanyang mana. Tandaan natin, nakuha na niya ha, pero dinagdagan pa, ibinalik pa, o binigyan pa siya ng panibagong mana. Yan ang portrait ni Jesus Christ. Yan ang portrait ng everlasting Father. Siya ang Diyos na walang katapusan ng pag-ibig. Ito ang aral sa mga kwentong ito. If you have lost your way and wasted your life, all you need to do is come back to Him, and you'll be restored again and be abundantly blessed. Kaya sabi niya, Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and are heavily laden or carrying heavy burdens, and I will give you rest." Jesus has promised rest, not stress. Kung ngayong Kapaskuhan nai-stress kayo, mukhang maling Jesus yung inyong pinaglilingkuran kasi ang pinangako niya ay kapahingahan. Kung meron po kayo mga anak na naligaw ng landas at gustong magbalik, welcome them back, di ba? Kung meron kayong mga kaibigan na nag-disconnect sa inyo o mga kaanak na inyong nagkaroon kayo ng mga hidwaan o kasamaan ng loob, if at all possible, reconnect and reestablish your relationship. Pangit ang Pasko kung meron tayong mga kinikimkim na mga sama ng loob kahit kanino man. Ang Pasko ay paalala sa atin ng everlasting love ng ating Ama sa Langit. Bilang mga Kristiyano na may Holy Spirit sa ating mga puso, dapat tulad tayo ng ating Panginoong Hesus, handang magpatawad sa sino man. Sa kapamaraanan ng pagdarasal, itinuro ni Hesus, kasama doon ang patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Pero may dinagdag doon sa verse na yun, hindi ba? Sabi ni Jesus, kung di niyo mapapatawad ang mga nagkasala sa inyo, di rin kayo patatawarin ng Ama sa mga kasalanan niyo sa Kanya. Sa kwentong ito, nabasa natin, wala pong sinabi yung batang, I'm sorry, di ba? Para sa Ama, sapat ng kapahiwatigan ang kanyang pagbabalik. Ika nga action speaks louder than words. Christmas is a great time for reconciliation. Jesus Christ came to reconcile us to God. Therefore, we must act to reconcile ourselves with others. So ano pa? Ipakita natin ang tamang picture o larawan ni Jesus Christ sa pamamagitan ng ating mga buhay. Patawarin ang mga nagkasala sa atin. Maging handa makipag-reconcile sapagkat yan ang tunay na mensahe ng Pasko. Ito po inyong kaibigan, Coach Ray Clemente mula dito sa Radiance Church, Sydney, Australia. Bumabati sa inyo ng Advance Merry Christmas at pagpalain po kayo ng Diyos sa araw na ito.